Ang Manila Bay sa isang linggo nating hindi pagdalaw dito. Flex na natin ang tubig guys, katubigan dito sa may Manila Bay. Siyempre may mga barko dyan, ang dami. Ayan guys, meron pa rin dito nagbabantay na pulis na sa patrol. So sila yung mga na-assign para magsaway sa mga nagtutumpukang mga tao, mga social distancing na hindi na-observe. Kaya po naandi dito yung ating mga kapulisan. Hi sa lahat ng bumubuo at miyembro ng God First Vloggers. Maraming salamat sa inyo sa patuloy niyong pagsuporta sa akin. Huwag kayong mag-alala. Ingat, God First. Mayroong oo nga. Ayan, yung mga dati pa natin na ipinakita dyan na tunay na senaryo. Pinagkagastusan ng taong bayan pero sako ang laman. Ganda ng furniture pagkagawa na ito. Ay, nawala na yung ano. Nawala na siya. Nalaglag na. Nalaglag na yung kesame. Di ba? Pero hindi pa napakinabangan ng taong bayan. Ay, nako. Sayang ang pera natin dito. Giging tambakan na rin. Gulong, di ba? Ganda. Basura. Bakal na kalakalawang. Itong bakal na to, ang purpose nito before ay talian ng mga bisikleta. Kaya may ganyan-ganyan. Parkingan yan dati ng bisikleta ng mga kababayan natin na pumupunta or yung gustong pumunta dito sa Manila Bay, mga kababayan. So yan po yung tunay na itsura ngayon ng Manila Bay. Kaya nga ipinapasa or binibigyan tuon pansin ni Yorme Isko ngayon para matanggal itong bakod na to at para malinisan ang lugar na to dahil wala na, mga kababayan, di ba? Hindi na siya kaaya-aya na puntahan. Kita nyo naman kung gaano kalibag ang daanan ngayon dito sa Manila Bay. Before kasi ang ganda ng Manila Bay, sabi ko nga sa inyo, namumula yung ano dito, mga bricks. Pero now and then, mga kababayan ko, ay napabayaan na nga ito, nagiging lumot-lumot na. Ito yung inilagay dati na parkingan. Ayan, parkingan yan, di ba, ng ating mga bisikleta, di ba? Yan, para maipakita natin sa inyo kung ano na yung tunay at totoo. Madulas to ha, mga kababayan ko, sa gilid. Hindi na siya kaya-aya sa mga jogger, diba? Kaya nila sinasarado to, I think it because madaming mga di kaya-aya na basura na kagaya nito, diba? Ayan, madulas na yun dyan, hindi na safe yung mga kababayan natin. Well, actually, ino-open naman nila yan, no? May oras nga lang. Pero kung ganito, ang dadayuin na mga kababayan natin para tumakbo dito, I think wag na lang. Diba? Lumot na lumot, sobra, madulas yan. Diba? Kaya kung tatakbo ka dyan, nang basta-basta lang, madudulas ka dyan, mapipilayan ka pa, diba? So, yan po. At hindi talaga
kinabangan na maayos ang Manila Bay. Wala na yung dating sigla na maganda nung bukas pa ito, nung wala pang bakod. At si Mayor ng 2019 hanggang 2021, 22 ay open po ito. At nakikita natin yung mga kababayan natin dito na malayang mamasyal, umupo, lalo na yung mga matatanda, no, na nagpapaaraw sa Manila Bay, dyan sa may tapat ng Aristocrat, habang palupog ang araw doon. Ay ngayon, eto na ang bubungad, sarado. Ngayon ang tanong ko sa inyo mga kababayan, alin na mas maganda, yung dati na bukas na may nakikita tayo mga patsi-patsi na basura, or ngayon na sarado pero ganito ang tumatambad sa atin, hindi nakakakot yung basura na nalilikom nila, kagaya nung nandun sa may Yachts Club. At ang ating mga halahalaman, ito ano to sa halamanan yan dati mga kababayan, ngayon ay wala na, tinabunan na siya ng bakod, hindi na nakikita. Syempre mapapabayaan na yan, di ba? Bilang tayo ay nagbablog sa Manila, di ba, na ipapakita natin yung kagandahan, lalong-lalo na dito sa Manila Bay before. Sobrang ganda. Ngayon po mga kababayan ko, eto po, sakop siya ng national. Ngayon nais ni Yorme Isko na matanggal yung bakod at maayos ulit ito, di ba, para mapuntahan ng mga kababayan natin, lalong-lalo na tuwing araw ng Sabado at Linggo. Madami dito nagpapaaraw. Ngayon dyan may nagro-rubing na gwardiya, ayan nakamotor, meaning bawal talaga pasukin, diba? So since bawal pasukin, ito na, pangit na tingnan, diba? Kaya na humusga mga kababayan ko dito sa gusto natin na susugan yung nais ni Yorme Isko na may balik ito sa taong bayan. Tanggalin tong bakod, ayusin yung area, babalik yung mga turismo, babalik yung mga kababayan natin na dumadalaw dito sa Manila Bay, para dito sa Ermita Malate, Manila ay may balik ang turista. Mukhang nagalit na ang taong bayan dito. Sinunog na yung kumpol ng trash bin. Yung tawag nito, styro pala laman yan. Yung di umano mga kababayan ko ay pampalutang para itrap ang basura. Nasunog. Sinunog, nasunog. Sunog di ba? Plus yung kahoy nagdinas na. Grabe. Kung matatandaan natin nung panahon ni Hani Lacuna, yung mayor na babae, si Ma'am Hani, yan, ito po project niya po yan. Nakita natin yan sa FB page ng Manila Public Information Office na pumunta po sila para diba, kumbaga bigyan na diin na sila po ay naglagay ng equipment sa Manila Bay para gamitin pang exercise ng mga lolo at lola. Pero magkano kaya ang halaga niyan? At bakit hindi na napapakinabangan? Ayun pera ng taong bayan yan mga kapatid, diba? Mahaba itong bakod na to hanggang dun. Tinanggalan nila ng karapatan yung mga kababayan natin na dadalaw dito, dumadalaw. Milyon-milyon ang dumadalaw dito sa Manila Bay noong araw, lalong-lalo na nung panahon ni Mayor Atienza. Kasi masiglang masigla ito. Nandito yung
kumbaga lugar na kung saan ay nag-e-exercise yung mga kababayan natin from San Andres, Malate area, Ermita, mga kababayan ko. Ayan, sa mga taga Santa Ana, ayan, dumadayo dito. Lalo na yung mga hindi nating kababayan, kalugar, yung nag-i-stop over dito para mag-overlooking yan sa may baybayin ng Manila Bay, diba? Ngayon ang tanong, kung tatanggalin nila itong bakod na to, mapapanatili ba yung kalinisan ng lugar na to, mga kababayan? Yes, because wala nang magiging sagabal sa mga kababayan natin na naglilinis kagaya ng MMDA, diba, ng tawag natin dito na yung mga nagpa-flashing, kasi kulang lang to sa flashing, totoo lang. At yung mga revolto dito ng ating mga magigiting na naging opisyal ng ating lungsod, nandito si Lacson ito, wala na, pabayaan na. O si Maximo Soliven, isa pa ito, mga kababayan. Lumot na. So manage po ito ng DENR, yan. Sa part na to, ay nakikita natin may mga upuan dyan. Ayan. Sa harap ni Benito, ay ni Lacson. Lacson ito mga kababayan, si Lacson na to. Mayor Lacson. Ayan, yan nandito. Pabayaan na. Biyak-biyak na yung tiles. Si Arsenio H. Lacson. Siya ba yung mayor dati? Or hindi? Villegas, lawyer, politician, who gained widespread attention as of 1952 to 1962. He was the first Manila mayor to be re-elected to 3-term. Lacson temperament became a trademark of his political and broadcast. Ayan mga kababayan, si Mayor Arsenio Lacson nga po ito, no? Ayan. Bakal, kalakalawang na. Pabayaan talaga siya, mga kababayan ko. Ayan. Wala na, hindi na natin siya mapasok. Hindi na tayo makakaupo at makakapagpa-picture sa kanya dahil nga dito sa bakod na to. Patay na talaga yung turista dito sa Manila Bay na to. Hindi na siya kaaya-aya, mga kababayan. Ganun pala yung purpose nun. Ganyan pala yung purpose dyan, ate. Kala ko naman parkingan ng bike yan. Okay? Yan si ate, mga kababayan. Arsenio H. Lacson. Wala nang dumadalaw. Di ba? At ito yung isa na di umano ay kanyon na sinabi ni tatay, ni Mang Tomas. Di ba? Kababayan. So Dolomite Beach na sa Bandaron. At dito naman ay sa may tapat na Rasulaiman. Yan. At may susumba doon, yung mga kababayan natin na regular na nagsusumba. Nakita to malamang ni Yorme Isko noong tayo ay pumunta dito sa Manila Bay para mga kababayan ko ay gawin yung simulation ng pagbomba ng tubig dyan banda, di ba? Sa video na meron tayo 2020, compare nyo ngayon versus noon na masigla ang lugar na to, diba?
STP, sabi ni Yorme, nakasan pwede naman siya ilipat doon sa may bandang CCP. Ito po yun, di ba? Yan po yun. Kumbaga sabi nga ni Yorme, piping lang naman yung kakailanganin para mailipat. Ganyan lang siya kalito, di ba? Ganyan lang siya kalito. Ililipat lang yan dun para ito, mga kababayan ko, ay maibalik sa ika nga masaraduan, mapix yung pagsara at maging pasyalan muli ang Roas Boulevard. Kasi ang maganda dito, pag naibalik natin to sa taong bayan, sisigla ang lugar na to, syempre dadami ang tao, gagana yung mga negosyo na malapit dito sa atin, di ba? Kasi isang factor yan, madami nga tayong mga hotel dito sa Ermita at sa Malate, Manila. Pero kung ganito yung surroundings na hindi na siya kaaya-aya para sa taong bayan, mga babayan ko, hindi na ako mag-check-in dyan. Mag-BGC na lang ako, magmamakati na lang ako. Bakit pa ako magmamanila kung ganito naman yung papasyalan ko at hindi ako magiging sigurado na safe ako, di ba? Yun po yung pakay natin ngayon kung bakit natin pinuntahan itong lugar na to, para may pakita sa inyo mga kababayan na mayroong tinitingnang programa ang pamunuan ngayon ni Yorme Isko na maibalik sa turista ang Malate at ang Ermita area. Okay? So bye-bye and God bless. Kita-kits po tayo sa mga susunod na vlog natin. Mabuhay. I love you all, guys. May bayad ba subscription? Wala, di ba? Click the button, subscribe, then click all.